Ngayon po, mga bossing, puntahan muna ho natin, mga kababayan, no? Puntahan muna ho natin. Ito, isa pa ito. Puntahan natin si Pura Luca Vega, mga boss Chip Amo, sir. Ay, hindi, sandali. Si Boss Peter Cayetano pala ito. Tsaka kamustahin muna ho natin, mga kababayan. Baka makalimutan ninyo na mga musta dito kay Ate Pia Cayetano. Matampuhin po yung mga iyan. No? Ang dami-dami na, ganito. Wala man lang nangamusta sa amin. Pinuputukan kami dito sa Senado. Wala man lang nagsabi, kumusta ka na, Pia? Bago po natin umpisahan, mga bossing, kamustahin po muna natin si Pia Cayetano. Ma'am Pia, kamusta po kayo? At kamusta po yung 11 billion, 11.4 billion na magkasamang pondo ninyo ni Alan Peter Cayetano. At yan ang tatalakayin natin dito sa susunod na paksa natin. Pakinggan nyo, magugulat kayo. 11.4 million o 11 billion, sorry ha. Mali yung milyon. 11 billion, mga kababayan. Magkasamang pondo ni Peter Cayetano. Game! Umabot umano sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025. Kaya naman yata maingay yung magkapatid na Cayetano dahil dito. Biruin mo magkano daw? 11 billion daw po, mga kababayan, ha? Tapos, Taguig ang pinaglagyan daw. Kaso pag nadadaan ako dyan sa C6, pag pumapasok ako sa Taguig, baku-baku yung mga nila. Sige subukan ninyo, baka ganun pa din, mga kababayan. Yung mga kalsada nila, baku-bako, maputek. Tapos doon sa C6, nuknukan ng alikabok ko, mga boss Chip Amo, sir. Diba? Ang kipot, ang sikip, ang dumi. Hindi yan ang totoo. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, ganun pa din. Pero nung nandiyan ako sa Pilipinas, sabi ko, bakit ganun? Ang BGC, parte ng Taguig. Tapos pero itong mismong Taguig, ang dugyot. Diba? Sabi ni Alan Paulino, magsama kayo sa impyerno. Si Digong at saka si Digong at saka si Loisky siguro sinasabi niyan. Game! Budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Narito ang agenda report ni Hannity. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi ni Senator Lacson, yung pera daw ho, mga kababayan, karamihan ay allocated doon po sa Taguig. Pero wala talaga akong makita na maayos doon sa Taguig. Bukod doon sa BGC. Yung BGC naman, mga kababayan, pribado naman po ang nagpagawa, di ba? Humantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slow protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Naku po, siguro kaya nagpapaano na to si Alan Peter Cayetano, nagpapahaba ng balbas. May isa pa ho akong naisip, mga bossing. Nung una kasi, sinasabi ko sa inyo lagi, si Alan Peter Cayetano, pahaba ng balbas siya. Bakit? Lagi nyo kasing inaasar na Petra. Lagi nyo sinasabihan, Petra. Kaya na-realize ko din, mga kababayan. Nagpa-practice yata. Nag-e-ensayo, nagpa-practice, na kapag ka siya ay napasok sa oblo, wala nang ahitan. Syempre, tamad na ang buhay do. Wala nang ahitan. Di ba? So, yun yung ine-ensayo niya. Para kapag dating sa loob, sanay na siya. Kasi kagaya ko, kakaahit ko lang kagabi. Di ba? Tapos, tubo na agad. Makati ho kasi, mga boss Chip Amo, sir. Siguro, sinasanay niya na yung sarili niya na makati yung ganyan niya. Di ba? Tsaka kapag ka nandun sa loob, ewan ko lang, baka mag-ahit din yan. No? Kasi kapag ka yung makapal yung bigote mo, balbas mo, lalakin tignan Siguro sasabihin ni Alan, hindi ako magiging prinsesa dito kapag ka
pagka bungutan ako, pagka madami akong balbas, o mag-aahit din yan sa loob, no? Tingin nyo, yan yun eh. Oh, Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid. Sa gitna yan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund. yun nangungunang mga napangalanan dyan sa leadership funds is si Binoy, si Bungo, at saka si Jinggoy. Bakit mataas na ang bungot ni Cayetano? Gusto na siya na scientist, maging hindi, kasi tingin ko nga dahil linaasar ninyo, niloloko ninyo na tawag dito, na Petra. Sabi ni Annalyn Ando, feeling ko magtataguya sa Middle East. Si Cayetano, tingin ko kapag kayong mga nakasuhan na yan, tapos tingnan nyo yung mag-ina, Lebiste at Legarda. Eksaktong-eksakto yung paglabas ng bansa nila doon sa pagpapatawag kay Lebiste. Di ba? Tingin ko, ganyan din ang gagawin ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, putik na yan. Mukhang mali ang pupuntahan niya na Middle East kung doon magtatago po, mga kababayan. Hay nako! Arabo! Kapag ka doon nagtago, Arabo! Kung doon po sa Estados Unidos, mga kababayan, medyo kahit papaano, lelempot-lempot pa yung mga mahabang mga pututoys, doon pangkay Buloyski, mga Arabo? Ay, Diyos ko, sandali lang. Kung eto, kanina yung pinakita ko, ubusin ko na nga ito. Kung Middle East, mga Arabo, kung eto kanina pinakita ko, nung nasa Estados Unidos tayo, pag Arabo, mga kababayan, naku po, eto, Arabo. Pagka doon nagtago yan, ay naku po, yan ang tinatawag na pati po atay balumbalun. pati atay balumbalunan, mga kababayan. Ay nako, damay-damay na ho, no? Baka maoperahan pa yan dun. Tingin ko hindi dun. Baka mga pwede China. Di ba? Sa China po, mga kababayan, kumbaga sa China, mga boss chipamusir, di ba, kadikit naman nila si Xi Jinping. Sabi ni PMA ng Ceresa Force, sa Middle East kasi, pag walang balbas, tingin nila babae. Siguro, sinasana yung mga mata natin na ito ang look ni Alan Peter Cayetano, balbasarado. Tapos pagka pumunta na ng UAE, doon na. Di ba? Pag pumunta na ng UAE, doon na, mga kababayan, papatanggal na ng balbas. Princess. Prinsesa na din ang turing sa kanila. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, pag sa UAE, magtago si Petra, pugot ulo, abusing niya sa Arabo. Nako po. Pero tingin ko, China ang pinaka-the best para sa kanila. Tapos hingi sila asylum doon. Sasabihin naman nila, kasi ginigipit ako ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan naman ang lagi nilang sinasabi. Di ba ho, mga kababayan? Tingin ko nga yung mag-inang Lebiste, baka humihingi na din o naghahagilap na ng bansa o bayan na papayag na mag-asylum sila. Di ba? Pag sabi, ano kasi problema na di pa ipadala si Kibuloy? Oo nga, sa US, takot yata sila mabawasan ng boto ang mga OGA. Hindi, takot kasi silang mabawasan ng boto ang mga OGAG. Hindi ang tingin ko, takot silang mapasakan ng buto. No, takot silang mapasakan ng buto si Buloyski doon sa Estados Unidos. Yaan po ang tingin ko isa sa dahilan. Di ba? Sabi ni Jay Martins, simula nung binunyag ni Senator Ping yung tungkol sa Taguig, nanahimik na sa impeachment trial yung magkapatid na si Pia
at si Alan. Kapag yung mga humaharap sa mikropono, yung magkapatid, ramdam na ramdam mo eh. Ramdam mo na nasa sila, Defense Council ng Vice Presidente. Hindi mo maramdaman sa kanila na sila ay Senator Judge. Diba? Grabe. Grabe yung mga kakapalan ng mga mukha nitong mga Senator Judge ni Duterte. Oh, tuloy. Mas malalang porma raw ng pork barrel. May hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamay-ari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig. To, panay na absent ngayon si Peter. Dati panay harap, no? Tapos yung mga tanong niya mala Defense Council ng Vice Presidente. Ngayon pala absent na. Baka kabado na. Hindi na malaman kung ano ang gagawin, kung paano pahihintuin si Senator Lacson. Hindi nila nakuha doon sa pabulong style. Yung pabulong style po na ano sabi ni Senator Ping Lacson? Ceasefire pabulong. Hindi nila nakuha. Hindi ho ito magpapadala sa ganun ho. No? Si Senator Panfilo Lacson, no, mga kababayan, kapag naumpisa niya ng investigasyon, talagang sineseryoso niyan, talagang pumupunta doon sa mga lugar. At eto nga po yung sasabihin niya, yung mga napag-alaman nila. Gawa ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng Bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalap na may Puro ganyan naman si Alan Peter Cayetano. Live na live, mga bossing, hindi labasan ng ebidensya. At saka pansinin nyo yung galawang DDS at galawan ni Cayetano. Sasabihin sa inyo, sa susunod naman, si Senator Panfilo Lacson naman ang iimbestigahan. Putik sa susunod. Sasabihin dyan, pagdating ng panahon, si Lacson naman ang iimbestigahan. Pagdating ng panahon, kami naman ang mag-i-expose, maglalabas. Bakit pa pagdating ng panahon, sir? Bakit hindi ngayon na meron ka sinasabi? Di ba, inumpisahan, bago po magpabungot, bago po magpalagay ng balbas, itong si Alan Peter Cayetano, di ba siya ang bumanat kay Senator Lacson na dumoble yung salin ni Panfilo Lacson? Kaso, imbis na isipin ng mamamayang Pilipino, nagnakaw si Senator Lacson, sabi ni Senator Lacson, hindi lang dumoble, umapat na beses pa. Di ba? Dahil nga, paliwanag niya, dahil doon sa kanyang mga negosyo na mga real estate. Ngayon, walang maibanat. Kaya po ang sinasabi doon sa mga DDS, mga kababayan, sa susunod po, maglalabas naman kami ng ebidensya labang kay Lacson. Hanggang ngayon, walang mailabas po. Dahil wala naman silang mailalabas po. Pag eto, si Alan, ang nalabasan po ng buto, malamang, wag nating ituloy yan. Tuloy pa natin, reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede So wala din permit. Jose, Jean, shout out po sa inyo from Tarlac. Wala din permit. Aba, sanay ata sa kalakaran ganyan itong mga Cayetano paalam sa DNR, lalo ito, lake ito So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Bale wala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slow protection. Kaya dapat harapin ito.
ni Alan Peter Cayetano po, mga bossing. Kagaya na lang nung mga pagharap, no, ni Congressman Martin Romualdez.